ang kidney ay ang filtering organ ng ating katawan. Lahat ng mga basura ay kanyang pinifilter, lahat ng mga kinakain natin, pinifilter niya yun, no? At minuto mga 50 gallons ng dugo araw-araw ang kanyang pinifilter at 2 quarts ng ihi ang naiproduce niya. Yung mga na-filter na nga, ini-excrete naman sa ihi. So 2 quarts yun ang nailalabas. So pinaka-nakakatakot na balita kapag ikaw ay sinabihan ng doktor mo na ang kidney mo ay nadadamage or nasisira at kinakailangan mong mag-dialysis dahil ito ay para kang may death sentence at kung hindi ka man namamatay, para ka ng living death. Imaginein mo ang pagdadialysis mo for life na hindi ka naman gagaling. Yun ay isang machine lang na temporarily na ginagampanan ang trabaho ng isang nasisirang kidney dahil ang kidney ay ang siyang aalis ng mga basura sa ating katawan, no? So, kung ito'y nasira, kailangan ng isang machine na gagampan ng mga ginagampanan ng kidney. So, kailangan ingatan natin ang ating kidney upang sa ganon ay hindi ito masira. Pero marami tayong mga deadly habits na ginagawa na hindi natin inaakala na makakasira sa ating kidney. Ano-ano ito dapat malaman natin. Isa dito ay ang pag-inom ng mga gamot. Self-medicate tayo. Pagka masakit ang ulo, inom agad ng mga paracetamol, na hindi natin alam yung an ill, a pill for every ill. So, lahat ng mga iniinom nating gamot, may synthetic chemicals na siyang lumalason sa atin. So, especially pag ikaw ay diabetic, mataas ang cholesterol, kapag ikaw ay mataas ang blood pressure, iinuman mo to ng gamot ng for life. Ito ay merong ill effect sa ating kidney na siyang sisira. So, ito yung mga deadly habits natin na hindi natin aware. So, kung tumataas, kailangan yung halimbawa frequent UTI natin, inom na agad tayo ng mga gamot, mga gout pills, mga painkillers tulad ng Celebrex, Motrin, no? Arcoxia, laxatives, mga antibiotics. Naku, marami dyan. Inom ng antibiotics na hindi man lang nagtatanong o walang prescription ng mga doktor. Kaya ito ay kailangan nating iwasan, no? Too much processed food. Ano ba to? Ito ay may tinatawag na chemical, sodium nitrate, isang preservative na may toxic effect din sa ating kidney na nakakasira ito. Besides sa nakakakos ng cancer, nakapapahirap sa ating kidney. Kapag kumain tayo ng mga meat and meat products, alam natin ito ay hindi nadadigest. Nahihirapan ang kidney na i-filter ito. So na dumadami ang basura sa colon na siyang 24/7 para magtrabaho ang kidney, kaya nagbe-breakdown ang kidney sa sobrang burdensome ng trabaho ng pag-filter. So number 3, yung pagpipigil ng ihi, no? Naku, kung ikaw ay tinatamad umihi, pigil ka ng pigil, ito ay isang deadly habit pala to kasi nagkokos ito ng pressure sa iyong kidney. Kapag naipon ang ihi sa bladder, ito ay pinagbabahayan ng mga bakterya na makakasira sa ating kidney, na magkukos ng mga UTI, ayan yun. Or not drinking enough water, hindi tayo umiinom ng sapat na tubig. Alam nyo ba na dapat pagising natin sa umaga, bago tayo mag-toothbrush, inom na agad tayo ng 4 na glasses of warm water upang sa ganon, habang tayo ay natutulog, ang kidney natin ay nag-filter, trabaho ng trabaho. Pagising natin sa umaga, natutulungan natin yung mga finilter na mga toxins ng kidney mailabas sa pamamagitan ng pag-inom ng 4 glasses of warm water. So very important ito. So kung ikaw hindi pala inom ng tubig, meron akong alam na mga tao, hindi talaga umiinom ng tubig, soft drinks ang iniinom. Ito ay talagang deadly habit. Ito, yun ay makakasira ng iyong kidney dahil yung toxin overload hindi na ilalabas ng kidney. At ito ay makakasira ng ating kidney. Number 5, yung mahilig sa maaalat, mahihilig sa mga chichirya, mga junk foods, yan, maaalat na pagkain, no?
Yan ay ating iiwasan sapagkat ang salty foods ay nakakakos ng water retention. Siyempre, pag may water retention, tumataas ang iyong blood pressure, nakakasira ito ng iyong kidney dahil nag-work double time dahil nahihirapan ang kidney mo, mag-work ito ng double time para mailabas ang excess salt sa ating katawan. Drinking coffee and alcohol and smoking. Ito yung mga lifestyle, ano? Usually, ito yung mga lifestyle ng mga nasa call center. Kaya nga tinawag itong graveyard kasi inom sa gabi para magising sila, inom ng coffee, pagkatapos ng trabaho, relax sila, alcohol, sigarilyo. Nako, this habit na ay ating iiwasan sapagkat ang coffee ay may caffeine, ang alcohol at ang nicotine sa cigarette ay nakakasira sa ating kidney. Ang caffeine ay high in calcium na nakaka-form ng kidney stones at nakaka-cause ng hyperacidity. At ang alak, alam natin na may alcohol, nakaka-cause ng stress sa kidney natin at nakaka-increase ng uric acid. At ang nicotine na mention ko na ay nakakasikip ng blood vessel o daluyan ng mga dugo. So ito ay isang lifestyle na nakakasira sa ating kidney. Of course, yung mga sakit natin na kung ikaw ay may diabetes, may hypertension, may UTI, frequent UTI, siyempre, inom ng gamot yan. Pag may UTI ka, inom ka ng antibiotics. Ang hypertension, inuman mo ng hypertensive drugs at saka ang diabetics ay iinom ka ng metformin na sumisira sa ating kidney. Kasi iinumin mo ang mga gamot na ito, mga maintenance drugs na ito for life, for diabetes, yung mga may high cholesterol, syempre for life, hindi naman ikaw bumababa ang mga sugar level or yung blood pressure mo habang hinahabol mo nga yung mga numero, sinisira naman ng iyong kidney, hindi naman ikaw gumagaling. So talagang I highly recommend na bago ka mag-resort sa mga drugs, maintenance drugs, i-try mo muna ang natural way. For diabetes, inom ka ng serpentina. Yung iba sasabihin, naku, ang pait naman. Change lifestyle ka na lang, kain ka na lang ng mga plant-based diet. Pagka naman sa mga hypertensive drugs, syempre para pampababa ng ating blood pressure, ay uminom ka ng mga garlic para mapababa ang iyong blood pressure or tanglad, no? So, marami pa naman yung frequent UTI, instead na mag-antibiotic ka na mag-antibiotic, inom ka lang ng balbas pusa. Yan ay marami yan sa Laguna. Nako, patok na patok yan at talagang guaranteed yung mga hindi na makalakad dahil sa UTI nila, sakit ng kanilang balakang. Nako, inumin mo lang ang balbas pusa in just one day na tuloy-tuloy mong inumin, tanggal ang sakit na sa balakang mo at treated ka na sa iyong UTI. Huwag tayong resulta o maging common habit natin ang inom ng gamot dahil ito ay mga deadly habits na pwedeng sumira sa ating kidneys. Ang kidney failure ay isang tinatawag na silent killer. Bakit? Sa umpisa, ine-enjoy mo lahat ng kinakain mo, mga junk foods, kasi hindi pa umaaray ang iyong katawan. So silent killer siya kasi wala ka pang nararamdaman. Until lumala na, yung stage 2, stage 3, yung kailangan mo nang mag-dialysis, no? So, yan ang mga nakakatakot na balita. Ito nga yung tinatawag na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kung alam natin, ngayon na nalaman na natin ang mga deadly habits na nakakasira ng ating kidney, kailangan tayo ay maging aware, maging health conscious tayo para naman pag umidad tayo ng 40, dyan tayo sisingilin when it's too late, gusto mo pang mabuhay, yet dahil nga pinabayaan mo sarili mo, ignore mo, binaliwala mo lahat ang mga nararamdaman mo, ngayon ka sisingilin when it's already too late. So lagi kong ina-advise na ito yung ating ini-impart sa ating mga listeners, yung knowledge. Sabi nga sa Biblia, my people perish because of lack of knowledge. Kaya tayo ay nag-i-impart ng knowledge, ng kaalaman sa ating mga listeners upang sa ganon, wag na kayo humantong pa sa magkakaroon ng kidney failure o kaya masira ang iyong kidneys or kaya kayo ay yung meron isang dreadful disease na
deadly na no point of return. Okay, so it is important for us to detect ano ang mga signs and symptoms, as I mentioned kanina, minsan wala, pero nagsisimula na yan sa pagbabago ng pag-ihi. Ano-ano ito, tulad ng pagbabago ng ihi mo, tulad ng hirap kang umihi, mahapdi ang pag-ihi, may dugo ang ihi, kaya ihi ng ihi o walang ihi, hindi naman kaihi. So lahat ng mga changes sa pag-ihi yan dahil it pertains to kidneys, sa urine formation. So yan ay pagka nasimulan mo na nararamdaman mo na medyo may problema ka sa pag-ihi, ay nako, analyzein mo ang sarili mo, baka maalala mo ang mga deadly habits na ginagawa mo, mag-change ka agad ng lifestyle, huwag mong i-ignore dahil marireverse natin yan at an early stage. Huwag mong gawin too late, no? So ano-ano ito? Siyempre, medyo late stage na yung namamanas kasi yung water retention, hindi na kaya ng kidney ilabas ang mga excess fluid sa ating katawan. Kaya ayan, namamanas na, wala ka ng ganang kumain, digestive system mo affected na. Siyempre, madali kang may easy fatigability, madali kang manghina kasi nasisira na nga ang kidney mo. At later on, ang iyong eyelids or talukap sa iyong mata ay yung namamanas na rin, namamaga na rin, swollen eyelids. So insomnia, hindi ka makatulog. Nako, marami dyan na merong mga pasyente 24 hours for so many months, hindi sila nakakatulog and they are not doing anything, no? So pagka ikaw ay lagi ka na lang hindi makatulog, ibig sabihin kasi marami kang toxin sa katawan. Hindi kaya ng kidney i-filter, kaya trabaho kaya hindi ka makatulog, may frequent hiccups ka o ito tinatawag na ikaw ay sinok ng sinok dahil nga sobrang daming toxins, marami kang pulikat, nangangati ka. Of course, isa sa mga simptomas may flank pain, ang tinatawag dito, yung sa tagiliran natin sakit. Dalawa ang ating kidneys, maaring left, maaring right. Sa bandang balakang natin na nasa bandang kaliwa, yun ay simptomas na may problema ka sa kidney. Huwag mo itong isa sa walang bahala. So Ate Mirna, eto na. Ano yung mga nagagawa ng plant-based diet para sa kidney disease? Okay. Ano ang plant-based diet? Una-una, ito ay, siyempre, na-mention natin lagi ito, walang meat, walang baboy, baka, chicken. Plant lang, gulay lamang, So, ano ang nagagawa nito? Maraming nagagawa ang plant-based diet sa ating buhay, sa ating katawan. Nire-rebuild niya ang kidneys dahil ito ay punong-puno ng phytonutrients, phytochemicals, vitamins and minerals, antioxidant. Dahil ito ay superfood powerhouse, nare-rebuild niya yung kidneys, nare-regenerate niya ang ating mga damaged cells. Dahil nga ito ay high in fiber, nafa-flush sa mga toxins, at nakakaroon ng time ang kidney maka-regenerate, makapahinga dahil wala ngang maraming waste sa plant-based diet, walang maraming waste na i-filter, dahil sarili siyang nagpa-flush ng kanyang toxins dahil in 4 to 6 hours flush na lahat ang toxins, especially pag sinamahan pa ng juicing therapy, 1 to 2 hours napa-flush na ang toxins. So kaya nagkakaroon ng time ang kidney para mag-regenerate, at mag-repair, kaya eventually ma-restore ang kanyang normal kidney function. Nadidetoxify niya ang ating katawan. Yung plant-based diet ay nakakatulong sa atin ma-flush lahat ang mga toxins, sa ating katawan. Dahil ito ay high in fiber, as I mentioned, pagka juicing, 1 to 2 hours. Pagka nginuya mo, 4 to 6 hours. Flush na ang iyong mga toxins sa katawan. So, ang kidney hindi nahihirapan mag-detoxify o mag-filter ng mga toxins sa ating katawan na siyang nagpapahirap, nagpapaburden sa kidney, kaya nare-repair ito at nare-reverse ang sakit ng kidney disease. So, pangatlong dahilan ang nagagawa ng plant-based diet sa ating katawan, ito ay may diuretic effect, natural diuretic ang plant-based diet. Dahil nga it's either ikaw ay ihi ng ihi, magaang, yun ang nagagawa ng diuretics, katulad ng buko, cucumber, watermelon. In itself, may water content ito na
mamaya-maya ikaw ay jijingle na. So may natural diuretic, hindi na ikaw ka lang yung mga may manas dyan. Naku, kahit na anong inom mo ng gamot para matanggal ang mga fluid mo sa katawan mo, ay forever mo nang iinumin. Ang daming toxic effect niyan. Kaya pag ikaw namamanas na inom ka lang ng mga natural diuretic, mag-kidney cleanse ka like pagpakuluan mo ang cilantro, ang celery, yun ay inumin mo at pagkatapos ang kidney mo ay malilinis doon. So may natural diuretic siya na pangpawala ng iyong mga manas. Pag uminom ka ng buko juice, maya-maya jijingle ka na ng jijingle. So yan ang nagagawa ng mga plant-based diet sa ating katawan. Okay, meron pa bang ibang plant-based na diet na gusto mong i-recommenda sa kanila? Okay, ang top of the line natin ang tinatawag na KKMSS. Ano ang K? Kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sili, dahon ng saluyot. Ito ay pwedeng gawin mong salad or pwede mo siyang gawing smoothies. So ito ay plant-based diet na highly recommended para sa mga pasyenteng may kidney problem. Ito ay punong-puno na ng kanyang vitamins and minerals na makaka-repair ng ating kidneys. Ayan, KKMSS para sa ating kidney. Buti. Parsley, yan ay para mga tinatawag na plant-based diet. Punong-puno yan ng antioxidant. Cilantro, beetroot, red bell pepper, kidney beans. Ang shape ng beans ay parang kidney. Kaya yan na ginawa ng Panginoon Diyos para sa ikagagaling ng anong klaseng sakit. So, kidney beans, they are good for kidneys. Ayan. Ang green papaya ay ating pakukuluan at ating iinumin yung tubig o ating kakainin. Ito ang mga para sa kidneys natin para bumaba ang ating creatinine. So Ate Myrna, natural remedies, ito din yung isa sa mga iniintay ng mga kakwentuhan natin ngayong hapong ito. Okay. Ang natural remedies for kidney disease para hindi mag-fail ang iyong kidney, again, yung ating KKMSS juice or smoothies or kaya salad, ito ay para nga ma-rebuild ang ating kidney. Ito ay ating kakainin lagi, KKMSS. Kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sili at dahon ng saluyot. Gawin nating salad, gawin nating juice, at pwede natin kainin. Ito ay good for our kidneys. At second natural remedy natin ay tinatawag na kidney cleanse na na-mention ko na kanina. Parsley, celery, cilantro sa 8 glasses of water na iboboil mo at iinumin mo araw-araw 1 glass a day. Ito ay natural kidney cleanse para malinis ang ating kidney. Ating ugaliin na malinis ang ating kidney upang walang mag-form na mga stones, walang maipon na mga toxins sa ating kidney para hindi masira ang ating kidney. Sambong, banaba, balbas pusa, ang pansit-pansitan, ang alingatong at ang corn syrup, sila ay may natural na diuretic effect na siyang nakakatulong para mailabas ang urine at hindi mahirapan ang ating kidneys. So ito ang mga herbal teas, sila ay ating pakukuluan at pagkatapos ay ating iinumin parang tsa. So yan ang pamamaraan para tayo ay merong herbal teas for our kidneys. It is better to take these herbal teas than to have dialysis for life. Ang baking soda ay nakakos ng alkalinity ng ating katawan. Siyempre, kung marami kang toxin sa iyong katawan, number 1, ay may toxin overload ka, hirap na hirap ang kidney na mag-filter at napaka-acidic mo. So ito, ina-alkalinize niya, tumutulong na ma-alkalinize yung mga acidity sa katawan upang mailabas ang mga toxin sa ating katawan. So ito ay ating pagsasama-samahin, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon honey, and then 1/4 cup water at ating iinumin. Pwedeng once a day, twice a day, depende so anong severity ng iyong kidney disease. Next,
ay ang ating spices. Para sa ating kidney disease, ay mga garlic, onion, turmeric, sila ay may anti-inflammatory compound na nakakatulong na huwag nang magkaroon ng mga microorganisms sa ating kidneys para masira ito. Kaya maganda kumain ito, gawin sa usawan, gamitin, kain-kainin, nasa sayo kung paano mo siya pakuluan. Yan ay pwede mo rin gawin tea. So iba't ibang pamamaraan. Ang next natin na natural remedies ay ang pagdi-detox. Ugaliin nating malinis ang ating colon. Ito yung mag-food detox ka, kumuha ka ng warm water, lagyan mo lang ng salt. Siyempre, parang mga portable lang yan, coffee enema, everyday para matulungan mo yung matanggal ang mga toxin sa katawan. Pero siyempre, ang ating top of the line dito sa Tree of Life ay ang tinatawag na hydrocolonics. So instead na 5 glasses of water ang ginagamit natin sa coffee enema ay 5 gallons of water na talagang tinatanggal niya lahat. Nililinis niya ang entire colon para matibag ang mga toxin. So yaan ang ating kinakailangan para hindi tayo magkaroon ng kidney failure. At of course, samahan mo ito ng juicing therapy. Ito na naman, si beetroot, si cilantro, celery, yan ay paulit-ulit dahil yan ay tinalaga para sa kidney. Kung i-juice mo, hindi mo alam kung anong prutas, anong vegetables ang i-juice. Always remember ang mga nandito, beetroot, cilantro, celery, parsley, at aloe vera, cranberry, yan ang mga top of the line natin para sa ating kidneys. Of course, 8 hours sleep, mag-exercise tayo. Yan ay may kantang mag-exercise tuwing umaga upang sa ganon dahil ang sedentary lifestyle o hindi ka man lang gumagalaw-galaw dyan ay nakaka-form ng kidney stones. Ang kidney stones ay makakasira sa ating kidneys. Kaya kailangan mag-exercise, nag-i-increase ng metabolism, nag-i-increase ng circulation. Hindi nagkakaroon ka ng weight gain dahil sa mga kinain natin na nai-store sa ating katawan. Atin itong nadadigest. So very important yan. Sunshine, may vitamin D yan. Yan ay good for our kidneys. Natural medicine na ito ay libre at walang bayad. Last but not the least, kasi nga pinag-uusapan natin ano ang mga natural remedies for kidney disease ay ating na-mention kanina, plant-based diet. Isa sa mga pamamaraan para ma-reverse ang kidney disease. Okay, itong TKM na ay meron yang sequence, no? Ginagamitan lang natin ng kamay, walang bayad ito. Kamay, kung magtsatsaga ang pasyente, nako, talagang ito ay patok na patok dito sa ating center na para bumaba ang creatinine nito. By using your hands, touch lang mga points, acupoints sa ating katawan, bababa ang iyong creatinine. Ito ay ating pinagmamalaki dito sa ating center. Yung fast talk, kung ano ang choices nila sa buhay natin. So, ating ipapaliwanag bakit ito ang dapat na piliin. So, umpisahan na natin, Miss Heidi. Okay, yung dialysis versus detox. Okay, ano ba ang pipiliin natin? Dialysis or detox? Ang dialysis, na-mention ko na, very costly yan at burdensome. At ito gagawin mo for life at kamatayan din ang patutunguhan mo. Ang detox, ang hydrocolonics ay maglilinis sa'yo ng entire colon mo, hindi mababurden ng iyong kidney. As I mentioned kanina, eventually, kapag malinis ang iyong colon, it takes only 45 minutes. Malinis ang iyong colon, eventually, baka ma-out of dialysis ka. Eventually, kung ikaw ay nagpa-plant-based diet, plus malinis ang iyong colon, walang burden ng iyong kidney, nare-repair, nare-regenerate. So, there is a great chance na maka-recover ang iyong kidney. Okay, so ano naman ang pipiliin natin between baboy, baka, manok at gulay? Of course, na-mention ko na kanina, baboy, baka, chicken, nakakakos ng burden sa ating kidney dahil sa ito ay may high purine content na very difficult to digest. Kaya naiipon sa colon, ito'y nabubulok at ito ay nagiging toxin sa ating katawan, pumapasok sa ating katawan na nagpapahirap sa ating kidney. Piliin natin ang gulay. Ang gulay ay walang toxic waste na kinakailangan i-filter ng kidney. Kaya ito ay mas makakatulong na makareverse ng ating kidney disease. Soft drinks o buko juice?
Okay, ang soft drinks na mention ko na, marami itong mga toxic chemicals, no, na carbonated drinks na yan. Ito ay maraming synthetic chemicals, high in sugar content, dadagdag ng weight sa inyo, nakaka-burden sa inyong kidney, nakaka-cause ng acidity, nagpo-form ng stones. Andyan. Siyempre, ating ipuliin ang buko juice, rich in minerals, may diuretic effect ng isang pamamaraan ng kidney cleanse para ibalik ang normal function ng ating kidney. Okay, between kape at saka ginger. Ginger tea, no? Ginger tea. Piliin natin ginger tea. Kape, mataas sa caffeine at ito ay highly acidic. Mataas sa calcium kaya nakakakos ng formation ng kidney stones, nakakasira sa ating kidney. Piliin natin ang ginger, meron itong gingerol compound na anti-inflammatory para hindi masira ang ating kidney. Ketchup, patis, toyo, mga sausawan Ate Mirna versus apple cider vinegar, bawang sibuyas at turmeric. Alin dyan ang mas healthy? Okay, piliin natin ang sausawan na apple cider vinegar, samahan pa ng bawang, sibuyas at turmeric sa bawat sausawan na gusto natin. Ito ang ipalit natin dahil una-una diuretic sila, antimicrobial, anti-inflammatory para maging healthy ang ating kidney. Anong meron sa ketchup, patis, toyo na kinagigiliwan ng mga Pilipino? Nako, hindi sila makakain ng walang sausawan na patis. Nako, high in sodium. Mataas ito sa salt, high in sodium. Pagka mataas sa maalat, ito ay nakakakos ng water retention, nagpapahirap sa ating kidney, kaya nasisira ang ating kidney. Isang deadly habit ng mga Pilipino na dapat nating iwasan yan. Okay, and lastly, artificial sweetener o stevia. Okay, usually kasi akala natin ang artificial sweetener is better than refined sugar kasi alam natin na ang refined sugar, yung puting sugar ay pagkain ng cancer. So yung iba naman mga diabetic ay gagamit ng mga artificial sweetener. Hindi natin alam na ang end product ng artificial sweetener ay formaldehyde. Ito ay pang-embalsamo ng mga patay. So, isang deadly chemicals na sumisira sa ating kidney. Gumamit tayo ng stevia, ito ay isang plant-based sugar na pwede nating safe na gamitin na hindi makakasira sa ating kidney. Okay. So, ngayon manonood tayo ng isang video kasi kanina pa bidang-bida si KKMSS. So, eto po ang pamamaraan kung paano po gawin itong napakahusay na smoothie para po labanan natin ang kidney disease. Ang kidney disease ay isang silent killer. Huwag niyong baliwala ito at importanteng organ ng ating katawan nito. Kapag nasira ang iyong kidney, nako, burdensome sa mga pamilya mo at pag nag-dialysis ka for life, costly ito. Kaya
sa unang simptomas sa ating natutunan ngayon ay ating isagawa o ating i-practice ito, iwasan na yung mga deadly habits na ating kinagawian at tayo ay mag-change ng lifestyle para ma-preserve natin isang healthy kidney.